Hello everyone! I'm going to show you the beautiful and elegant decoration of our team RCN TSD Party Creation. Ken and Ren Wedding at Barangay Maslog, Legazpi City, Albay. It is the traditional wedding here in our province, and the venue or reception is at their house where they made a tulda. Here is what the tulda looked like before. Later, you will see at the end of my videos the transformation of this venue into a beautiful and elegant one. So stay tuned. That's what I'm saying is a tulda or tent. They just did that, and usually that's the venue for wedding here in our province. They no longer rent venues like function halls or hotels because that is their venue just next to their house. There are others who have rented, but most here in our province are just making tulda or tent. We are already putting the things we will use for decoration inside the tent. The materials that we're going to use are Gina cloth, seat cover, artificial flowers and leaves, panel boards, centerpieces, floral foam, twigs, ladders, scissors, straw, and utensils. Let's get into the process on how we set up the venue or the reception. First thing that we set up is the ceiling. We will cover all of that with Gina cloth. First, we put a straw to hang a Gina cloth on the ceiling. That's just what we do. We put straw on the side and the middle of the tent for the Gina cloth. By the way, on the side of the Gina cloth, Mom stood there so that the straw could enter. The straw has been inserted into the side of the Gina cloth. After we put all the Gina cloth, we're going to waste it and itatali natin yan dyan sa taas ng ating bubong. So, ganyan lang yung paggawa namin. Tinataas namin yung straw pagkatapos malagyan ng Gina cloth, and ganyan yung pagtali-tatali lang natin dyan gamit yung straw na merong Gina cloth, and meron yan na excess para yun nga matali natin dyan. Make sure dyan nakatali ng maayos yung straw para hindi matanggal in case na umulan or lumakas yung hangin. As I said a while ago, lalagyan yan lahat ng Gina cloth yung ating ceiling na yan para maganda tingnan, and after malagay dyan sa gitna yung Gina cloth or yung straw ay ilalapat naman yan papunta sa gilid. Ganyan yung ginagawa naming process kasi later on maglalagay pa dyan ng Gina cloth sa na parang laylay dyan sa ceiling natin. So, mamaya makikita nyo kung alin ang tinutukoy kung ilalagay pa dyan. Yung iba nagsisiling at yung iba naman ay nag-skirting para madaling matapos yung ating pag-decor. Para hindi tayo ma-stuck sa pagsisiling, and madali na lang yan since malaking venue yan. Kaya meron nang nagsisiling, meron nang nag-skirting sa table. Next na gagawin namin dyan ay yung sinasabi ko kaninang maglalagay ng another ceiling or laylay dyan sa taas. So, ganyan lang yung ginagawa namin, and ang motif pala ng kasal ng ating client ay lavender or any touch of violet. Basta yan. So, sa gitna, lalagyan yan lahat ng ganyan na laylay na Gina cloth. And after nyan, maglalagay na ng Gina cloth na white sa paligid ng ating stage, and naglagay na rin ng violet sa gitna ng ating stage. So, ayan, ganyan lang yung paglagay namin. Meron yan na tubo. Sa mga nagtatanong dyan if ano yung ginamit namin or paano namin na nalagay yung tela sa gitna or yung lavender or violet na color dyan sa gitna ng ating stage. Bali, may ginamit kami dyan na tubo, and paano napasok yung tela sa tubo? Siyempre, meron yan na tahi sa gilid, and dun pinasok yung tela natin. Kaya, ayan yung pagkalagay namin. Pero pwede nyo naman gamitan yan ng pins, yung kung wala kayong tubo. Pwede nyo yan ipin sa tela, and make sure na hindi matatanggal yung pang backdrop natin na tela. Lahat pala yan ay nilalagyan ng Gina cloth, white Gina cloth sa palibot ng ating stage para hindi makita yung nasa likuran ng mga dahon-dahon dyan. And bali, minimake sure namin dyan na nakatali ng maayos yung Gina cloth or nakapinan thumbtacks para hindi matanggal dyan since mahangin that time. So, minimake sure namin dyan na nakatali ng maayos para hindi matanggal yung mga tela natin. Sa mga nag-ask sa comment section if ilang yards yung Gina cloth natin na pang ceiling, yung sukat niyan ay 10 to 15 yards. And bali, yung mga nagagamit namin dyan ay merong 10 yards lang and 15 yards. So,
Depende pa rin yan sa laki ng venue na aayusan nyo kung ilan ba talaga yung magiging sukat ng pang-ceiling nyo. Pero yung standard ay nasa 10 yards lamang po. Meron pa palang nag-ask sa comment section dito sa YouTube channel ko or sa YouTube videos ko if saan ko ba daw na bibili yung mga artificial flowers and leaves namin. So, bali, binibili po namin yan sa Manila. And yung iba ay binibili namin sa mall dito sa Legazpi, and karamihan na flowers namin or leaves ay galing Manila yan. So mga nagko-comment sa akin sa YouTube channel ko if meron kami sa Visaya, Manila, and other part of the Philippines. Wala po kami, around Albay lang po kami, Legazpi City, Albay. And sa mga taga-Legazpi dyan, if you want na magpa-decor sa amin, you can contact us on our Facebook page or you can DM us on our Facebook page, RCNTSD Party Creation. Pwede ka dyan mag-send ng inquiries and re-replyan naman kayo dyan ng RCNTSD Party Creation. By the way, ako pala yung nagte-table skirting dyan. Ayan yung nasa, yan na nag-skirting, and tumutulong na rin ako sa decor dyan sa ating venue para mapadali yung ating pag-design. And dyan ay nilalagay na yung mga panel boards, and dyan, di na dyan babalutan ng mga Gina cloth yung panel boards natin. Lalagyan yan later ng mga artificial flowers and leaves. So mga nag-a-ask dyan if ano daw yung tinutusukan namin ng mga artificial flowers and leaves. Ang bali, dalawa po yung tinutusukan namin. Merong twigs and floral foam. So mamili na lang kayo dyan if alin yung gagamitin nyo. Kung floral foam or twigs. Yan palang nagde-decorate or nagde-design ng aming venue, or yung pinaka-main na decoration ay yung kapatid ko pala ni si Ronald Abarientos, yung na-design ng ating stage. So, siya yung nagde-decorate ng mga stage natin. Kaya super ganda ng aming decoration kasi siya yung nag-aayos niyan. And bali kami, yung mga kasama ay taga-assist lang sa kanya. Like kami yung nagsisiling, nagte-table skirting, ganyan. Pero sa stage ay siya na yung nagde-decor niyan. Ayan po din the calligraphy name of our bride and groom. So, Ken and Ren lang yan. And made of styrofoam lang yan. Next, ayun nga, nag-skirting na. And yan yung mga tables natin. And lalagyan yan sa ibabaw ng Gina cloth. Ganyan lang yung paglagay namin. Bali, nilalapat lang namin yan sa table. Sunod na gagawin dyan, ayan nga nag-skirting, and sa thin cloth yan, hindi po yan Gina cloth. Yung makinang po yan na tela. Ganyan lang yung process ng paggawa namin. So, kailangan nyo ng pinan, thumbtacks. Bali, kayo nang bahala if pleach yan lahat, and kung lalagyan nyo ng design, basta ganyan yung gawa namin. Nilalagyan lang ni mama ng space, and bali, 3 pleats lang and space na naman. Ayan, gamit yung pin natin. Ganyan lang yung pagtiklop. Pagkalagay pala ng pleats ay ititiklop yan dyan na ganyan yung, ganyan yung process. And bali, ilalak yung pin natin dyan sa tela. Next naman ay magsusukat yan si mama ng 3 dangkal para sa space natin. And another 3 pleats na naman sa table natin. Sa ibang venue ay finufull namin yan na pleats, pero dyan ay bali may space kami para iba-iba naman yung design ng ating table. Next ay nilalagyan ko na dyan ng chair, and lalagyan nyo ng mga seat cover. Yan naman yung mga center pieces natin. Kararating pa lang dyan yung couch, at yung kapatid ko yung nagbuhat at yung isang kasama namin. Narad din yan ng ating client kay Papa, and kay Papa yan sa mga taga-Legazpi Albay. If you're interested na mag-rent ng aming couch, you can DM us on our Facebook page, RCNTSD Party Creation. Next na inaayusan dyan yung entrance natin. Ayan yung entrance, meron dyan na art, yung mga flowers, dahlia flowers, and dyan laylay na white na flowers and leaves. Pinaumbagahan pala ay naglalagay na ng mga utensils, and yung table napkin ay siniset up na dyan. Hayan na yung ating transformation ng ating venue. Diba? Di mo akalain na isa yung tent or tulda. Makikita nyo naman yung before na video natin na tulda yan. So, di naman halata na nasa tulda lang yan, and parang nasa hotel lang naman tayo or function hall. Dahil yan sa aming team na RCNTSD Party Creation, kahit nasa tabi lang tayo ng bahay ay tulda, ay nagagawa namin i-transform yan into a
elegant and beautiful one. Di mo akalain na isa yan na tulda. Dahil parang nasa hotel lang tayo. Di ba makikita nyo yung kaibahan nung before and after ng reception ng ating client. Siyempre, sasabihin ng aking basher or ng may hate sa amin na siyempre, sasabihin nyo dyan sa vlog ko or sa video ko na maganda yung pag-decor namin kasi kami yung gumawa. Pero, nung 19 pa lang kasi 20 yung kasal ay marami nang nagsasabi na super ganda ng aming pag-decor dyan. Maraming nagko-compliment sa amin na ang ganda, wow, super ganda and parang ang social naman ng kasal na ito. Yung iba kasi na-amaze kasi natutrain namin yung tulda or tent sa ganyan na pag-decor. And makikita niyo naman sa video ko na yung before na tulda and yung after. So, ayan. Ayan ang gawa ng RCNT SD Party Creation. Proof lang yan ng aming pag-decor sa iba't ibang places and sa tulda na nagagawa namin na ganyan yung reception ng ating client. Though, nasa bahay lang nila yan. If nagandahan kayo sa pag-decor namin sa mga taga-Legazpi Albay dyan, you can DM us on our Facebook page, RCNT SD Party Creation. Thank you for watching and please don't forget to follow my page, Eleanor, and subscribe to my YouTube channel. Thank you po!